isang na namang napakagandang idea mga ka-sidecar. Dalawang bearing lang, makakahulma ka na ng gusto mong design. So mapapangalan, mga logo, ay talaga namang magagawa mo ang iyong gusto sa ganitong idea mga ka-sidecar. Yung kasing mga nakagisna natin na mga moldura ay talaga namang hindi mo nakakailanganin pagka mayroon ka nito. Dahil so ito na nga mga ka-sidecar. Shoutout nga pala sa nag-request nito, yung mga nag-request. Ayan na nga, pinagbigyan na natin. Ayan, kung paano nga ba ginagawa ang DIY na moldura. So yung mga moldura ay iba't ibang klase mga idol, mga ka-sidecar. So ito kakaibang idea. Ang ginamit natin dito ay dalawang 3/4 na tubo, then dalawang 17 na bolt and nut. So ayan mga ka-sidecar, i-welding na natin yung 17 na nut doon sa loob ng tubo na 3/4. So yan, ispat muna, din saka natin i-pull weld. Yan, kailangan ay maganda yung pagka-welding mga ka-sidecar, dahil yan ang magsisilbing lock ng bearing mga ka-sidecar. Kinakailangan lang na dahan-dahanin ang pag-welding, dahil once na dumikit yung nut doon sa mismong pinaka-thread ay hindi mo na mabubunot yan. So yan, kagaya nyan, okay na iikot yan, kinakailangan na mabunot. So yan ang magsisilbing lock ng bearing para hindi mahugot kung sakaling gagamitin na sa pagmumoldura ng stainless. At iyan na nga mga ka-sidecar, malapit na nating matapos ang pangalawang winilding natin na bolt and nut doon sa loob ng 3/4 na tubo. So ayan, atin ang bubunutin yung pangalawa. Ayan, buhusan mo na siyempre ng tubig dahil mainit yan. Napakadelikadong mapaso ang balat. So yun, pagtapos nating tanggalin yung pinaka tornilyo, yan atin ang sasandirin para matanggal yung mga talas mga ka-sidecar. Ayan, kailangan na makinis para pumasok yung pinaka bearing. Ang size pala ng bearing na ginamit natin dyan mga ka-sidecar ay 6304 na bearing, yung bearing ng side wheel ng ating mga sidecar din. So yun, sundan nyo lang maigi mga ka-sidecar para kung sakaling gumawa kayo sa inyong mga bahay o di kaya mag-improvise ng sarili nyong DIY na pang moldura, ganitong diskarte lang, sundan nyo lang mga ka-sidecar. So yan, nagputol nga pala ako ng dalawang 3/4 din na tubo at binaak para yan ang magiging silbing stopper doon sa dalawang bearing na yan. Kita nyo yan, binaak na at binuka yung pinaka mismong stopper para pumasok din doon sa 3/4 din na tubo, dahil hindi yan papasok pag hindi binaak, kasi magkaparehas lang yan sila ng size. So yan na nga mga ka-sidecar, na isalpak na natin yung dalawang bearing. At kung mapapansin nyo mga ka-sidecar, ay lagpas yung kabila, at yung kabila naman ay pantay lang doon sa ibabaw ng bearing. So ayan, ganyan lang yan mga ka-sidecar. Kailangan ay lagpas ng bahagya yung isang bearing. At matapos na nga nating mai-align mga ka-sidecar ang dalawang bearing, kinakailangan na i-welding na natin yung ginawa natin na stopper doon sa bearing. So yan, kinakailangan i-pull weld natin yan mga ka-sidecar, dahil pag hindi natin i-pull weld yan at once na natanggal sa pagkaka-welding ay madi-disalign. Pag na-disalign kasi yan mga ka-sidecar ay talaga namang hindi mo na mapapakinabangan, kaya mas mainam na i-pull weld maigi. At iyon na nga mga ka-sidecar, ayan na ang resulta. So ayan, atin yung simpleng sasandirin para talagang hindi sasabit yung mga plain sheet o di kaya mga yero na ating mumuldurahan, dahil pag hindi natin sinandir yan ay sasabit-sabit yan mga ka-sidecar. Mas mainam na sandirin na yung makinis na parang dinilaan ng baka o di kaya ng kalabaw, yun ganun kadulas. Yan, madulas na madulas, para pag ipinasok na yung mumuldurahan ay talagang smooth na smooth mga ka-sidecar. At kung hanggang ngayon ay nanonood ka pa rin sa ating video, kung maaari mga ka-sidecar ay mag-comment ka sa ibaba. At siyempre, huwag nyo sanang kalimutan na i-share yung ating video. At siyempre mga ka-sidecar ay mayroon pa itong part 2, dahil hahaba masyado kapag diniretso natin yung ating vlogs.
Kaya naman mga ka-sidecar ay abangan nyo yung ating part 2 nito. Ikakabit natin yan mga ka-sidecar ng actual at syempre titistingin natin yung ating DIY embossed na ginawa na ito. Yan.